Ang Galapagos Islands, isang paraisyong ipinanganak mula sa apoy, hinubog ng dagat. Isang buhay na laboratorio ng ebolusyon kung saan ang buhay ay kumakapit sa gitna ng lahat ng pagsubok. Dito, sa mga baybaying ito ng bulkan kung saan humahampas ang karagatang Pasipiko sa mga dalampasiga ng itim na buhangin, isang drama ng kaligtasan ang araw-araw na nagaganap. Ang sikat ng araw ay kumikinang sa tubig na kakulay ng esmeralda na nagpapakita ng isang mundong puno ng buhay. Ang mga ibong dagat ay lumilipad sa itaas, ang kanilang mga iyak ay umalingaw-ngaw sa mga alon. Sa ilalim ng tubig, ang mga marine iguana, mga reptilya na mukhang sinaunang panahon, ay nanginginain sa mga batong nababalutan ng algae. Ngunit ang mapayapang tanawing ito ay nagtatago ng isang patuloy na pakikibaka. Isang labanan para sa kaligtasan na nagaganap sa pagitan ng mandaragit at biktima. Sa malupit na kapaligirang ito, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa isang maselan na balanse. Mga marine iguana, mga inapo ng mga ninuno sa mainland na naglakas loob sa agos ng karagatan, milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ang kanilang mga katawan, makinis at itim, ay ganap na umaangkop sa malupit na kapaligirang ito. Ang mga kuko na parang mga kawit ay kumakapit sa mga madulas na bato na nagpapahintulot sa kanila na makayanan ang walang humpay na hampas ng alon. Nagtitipon sila sa malalaking grupo sa mga batong lava na pininit ng araw na sumisipsip ng init. Ang kanilang mga katawan na malamig ang dugo ay umaasa sa enerhiya ng araw. Ngunit ang mahalagang ritual nito ng pagpapaaraw ay nag-iiwan sa kanila na mahina. Mahina sa mga tahimik na mga ngaso na nakikibahagi sa kanilang tahanang bulkan. Mga razor snake. Makinis at maliksi, sila ay mga dalubhasa sa pagiging palihim. Ang kanilang mga mata na walang talukap ay nagbibigay sa kanila ng isang palaging nagmamasid na titig. Ang kanilang makatawan na natatakpan ng makinis na kaliskis ay nagpapahintulot sa kanila na gumalaw ng mabilis at tahimik sa mga bato. Naakit sila sa init ng mga grupo ng iguana na nakakaramdam ng madaling makakain. Ang mga batang iguana, clumsy at walang karanasan, ay nagiging kaakit-akit na mga target. Ang kanilang mga galaw, hindi koordinado at nagpapanik, ay nagpapakita ng kanilang kahinaan. Bahagi 4 ang habulan. Isang batang iguana, halos kasing laki lamang ng kamay ng tao, ay nagpapaaraw sa isang bato. Ang balat nito na mapurol pa rin ang kulay abo ay magiging maitim sa pagtanda. Hindi nito namamalayan ang panganib na nagkukubli ilang metro lamang ang layo. Isang razor snake, ang dila nitong hating dulo ay tumitikim sa hangin, ay natukoy ang amoy ng iguana. Ito ay gumagapang palapit, ang katawan nito ay isang paikot-ikot na linya laban sa itim na lava. Ang iguana na nakaramdam ng paggalaw ay nag-angat ng ulo. Ang maitim nitong mga mata ay nanlalaki sa takot. Nagsimula na ang habulan. Ang ahas ay sumugod, ang mga panga nito ay nakabuka na nagpapakita ng mga hanay ng matatalas ng ngipin. Ang iguana na nahuli sa gwardiya ay nagpupumiglas para sa kaligtasan. Bahagi 5, isang desperadong pag-akyat. Ang mga binti ng iguana, maikli at mataba, ay hindi makatutugma sa bilis ng ahas. Ito ay natitisod at nadudulas sa maluwag na mga bato. Ang mga sigaw nito na puno ng takot ay nawawala sa dagundong ng mga alon. Ang ahas, walang humpay sa paghabol, ay nakakuha ng lupa. Ang katawan nito na hindi kapani-paniwalang flexible ay nakakalusot sa mapanganib na lupain ng madali. Ito ay isang nakamamatay na laro ng pusa at daga na nilalaro sa isang chessboard na bulkan. Ang iguana, desperado ng makatakas, ay nakakita ng isang siwang sa mga bato. Ito lang ang pagkakataon nito. Sa isang iglap ng adrenaline, gumawa ito ng isang panghuli at desperadong pagtakbo. Bahagi 6, santuwaryo. Ang iguana ay sumisid sa makitid na butas, ang katawan nito ay halos hindi magkasya. Ang ahas na hindi makasunod ay pumulupot sa pasukan, ang pagkabigo nito ay makikita sa mabilis na pagdila ng dila nito. Ligtas sa ngayon, ang iguana ay nagkukumpulan sa dilim, ang puso nito ay malakas na tumitibok. Ang malamig na hangin sa loob ng siwang ay nag-aalok ng isang malugod na pahinga mula sa init at takot sa habulan. Sa labas, ang ahas ay tuluyang iniwan ang kanyang pwesto, gumagapang palayo upang manghuli ng mas madaling biktima. Tapos na ang drama sa ngayon. Ngunit sa malupit na kapaligirang ito, ang pakikibaka para sa kaligtasan ay hindi kailanman tunay na natatapos. Bahagi 7, ang buhay ay humanap ng paraan.
Ang Galapagos Islands, isang lugar na malupit na kagandahan kung saan ang buhay ay umiiral sa bingit ng panganib. Ang habulan sa pagitan ng razor snake at ng marine iguana ay isang maliit na halimbawa lamang ng pang-araw-araw na labanan na nagaganap dito. Ngunit ito rin ay isang testamento sa katatagan ng kalikasan. Ang makitid na pagtakas ng iguana, ang kagustuhan nitong mabuhay laban sa lahat ng posibilidad, ay isang paalala ng kapangyarihan ng adaptasyon. Sa malupit na kapaligirang ito, ang buhay, matatag at maparaan ay laging nakakahanap ng paraan.